بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Ngayong gabi inshallah ta'ala ipagpatuloy natin ang ating seryeng lecture natin patungkol sa pagpapaliwanag sa Al-Arba'un An-Nawawiyah ni Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nakaraang linggo ay nasimulan ho natin alhamdulillah na maipaliwanag sa abot ng ating makakaya ang unang hadith mula sa Al-Arba'un An-Nawawiyah. Samantalang ngayong hapon o ngayong gabi inshallah ta'ala ay atin hong ipapaliwanag bi'idhnillahi ta'ala ang pangalawang hadith mula sa Al-Arba'un An-Nawawiyah. Bilang pambungad ay basahin ho natin inshallah ta'ala ang konteksto ng hadith bago natin ipaliwanag sa ating wika inshallah ta'ala. Samantala ang pangalawang hadith, al-hadith al-thani an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Al-hadith rawahu Muslim. Nabasa na ho natin ang konteksto ng pangalawang hadith na iniulat ni Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu sa pangalawang yuto ng ating lecture ay i-translate ho natin at siguro ay sabay na nating i-sharh o di kaya maipaliwanag sa abot na ating makakaya nang dahil sa medyo may kahabaan ng ang hadith para sa gayon ay ating mapakinabangan ang konting oras. An Umar ibn Khattab, mula kay Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu na siya rin nag-ulat ng unang hadith na ating natalakay nung nakaraang linggo. Qala baynama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin. Samantalang kami, sabi niya, habang kami ay nakaupo kasama ang Rasul sallallahu alaihi wasallam isang araw, ittala alayna rajulun shadidu bayad ath-thiyab. Bigla na lamang ay merong dumating sa amin, lumitaw o di ka merong dumating sa amin na isang lalaki na sobrang puti ng kanyang kasuotan. Sobrang puti ng kanyang thawb, ng kanyang kasuotan. Shadidu sawad ash-sha'r, at sobrang namang itim ng kanyang buhok. La yura alayhi atharu safar. Samantalang siya ay isang taong banyaga para sa amin, okay? Subalit, la yura alayhi atharu safar. Hindi siya nakikitaan ng palatandaan na siya ay taong naglalakbay. Ang kahulugan ng hadith na binasa natin ay isang lalaking lumapit sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang anyo ay sumusunod. Ubod ng puti ang kanyang kasuotan at ubod naman ng itim ang kanyang buhok. At hindi siya nakikitaan ng palatandaan na siya ay naglalakbay. Samantalang hindi naman siya taga doon. Kaya nakakapagtaka ang kanyang kalagayan. Ano ang kanyang ginawa? O anong kanyang sinabi? Sinabi ng Ibn Khattab, wala ya'rifuhu minna ahad. Samantalang walang nakakakilala sa kanya magmula sa amin. So ang taong ito ay isang estranghero, pero ang nakakapagtaka, hindi nakakitaan ng palatandaan na siya isang estranghero, samantalang walang nakakakilala sa kanya. La ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa ginawa ng lalaking ito ay bigla na lang umupo sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nang siya iparating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agad-agad siya ay umupo.
sa presensya o sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong, papaano siyang umupo sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Binanggit sa hadith, فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ. Ibig sabihin, kanyang tinapat ang kanyang dalawang tuhod sa dalawang tuhod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siguro naman na-imagine ninyo. So ito yung jilsat at tawadu, jilsat at tilmid ala shaykhihi. Ito yung uri ng pag-upo sa harapan ng isang guro, isang uri ng pag-upo ng pagpapakumbaba sa harapan ng mas nakakataas sa kanya, lalo pat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kanyang tinapat, yung lalaking ito, tinapat niya ang kanyang dalawang tuhod sa tuhod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nagkatapatan sila ng tuhod. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Sinabi ni Shaykh Uthaymeen ang kahulugan ng hadith, at itong lalaking ito na lumapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nilatag niya o nilagay niya ang kanyang dalawang palad, ang kanyang dalawang kamay sa kanyang dalawang tuhod. Ibig sabihin, sa dalawang tuhod ng naturang lalaki. So ganun na lamang yung pamamaraan ng kanyang pag-upo, palatandaan na siya ay nagpapakumbaba sa kanyang guro. Ganitong klaseng pag-upo ho ay isang pagpapakumbaba na pag-upo sa harapan ng isang guro. At dito pa lamang isang aral sa mga magigiting natin na mga estudyante na kailangan tayo ay magpakumbaba sa harapan ng ating mga masyayikh, sa harapan ng ating mga guro. Hindi yung umuupo sa harapan ng kanyang sheikh na nakaangat ang kanyang isang paa halimbawa, o di kaya naman ay nakatapat yung kanyang dalawang paa sa kanyang sheikh halimbawa, hindi ganun. So maging sa pamamaraan ng pag-upo sa harapan ng ating mga masyayikh ay kinakailangan ugaliin nating magpakumbaba. Katulad ng ginawa ng lalaking ito sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang nasa siya estudyante at siya ay nag-aaral sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فأسد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال. Ito na, ano ang kanyang sinabi sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang siya nakaupo sa harapan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, sinabi niya, O Muhammad. Nakakapagtaka nga naman nang dahil sa ang taong ito ay napakaganda ng kanyang ayos, formado, ika nga, okay? At napakaganda ng kanyang ayos, napakamagalang. Dahil sa ganoon na lamang ang kanyang pag-upo. Pero nabigla sila nang tinawag niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niyang sinabi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ang kanyang pagtawag ay ya Muhammad. Alam ho niyo sinong tumatawag sa kanyang ya Muhammad? It's either ang mga musyrikun, mga kuffar, mga non-believers, o di kaya ay mga munafiqun, mga hipokrito, o di kaya naman ang mga Muslim, bagamat Muslim sila, pero nakatira sa Badu, sa mga disyerto, mga uncivilized na mga tao. Wala silang pakialam, okay, sa ganitong klaseng mga titulo. So nakakapagtakang taong ito, wala sa kanyang itsura na siya isang Badu, na siya isang Bedouin, wala sa kanyang itsura na siya isang sabihin natin na siya ay uncivilized, ika nga. Pero bakit ganun ang kanyang panawagan sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad. Samantalang ito ay panawagan na walang, sabihin natin, walang paggalang sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Sinabi ng mga ulama nang dahil sa ang taong ito is nagpapanggap. Nagpapanggap siya na siya ay isang tao, hindi kilala, ganun, bilang pagpapanggap lamang. Tawag nila dito ay tawriyah, which is allowed sa Islam. So sinabi niya, Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ibig sabihin ng akhbirni anil Islam, maaari mo ba sabi niyang sabihin sa amin ang patungkol sa Islam? Akhbirni anil Islam. Maaari mo bang sabihin sa amin ang patungkol sa Islam? Dito, anong naging kasagutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Instead na bigyan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng definition ng Islam, al-istislam, wal-inqiyad, ganun, pagsuko, pagtalima. Instead, anong sinagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang kanyang sinagot ay ang arkanul Islam al-khams, ang 5 haligi ng Islam. So since ang lalaking ito ay nagtatanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa Islam, ang sinagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang arkanu al-Islam, yung al-a'mal al-zahira, yung mga physical na mga gawain. Madalas ay physical na mga gawain, bagamat hindi lahat. Al-a'mal al-zahira, ang tinuro o di kaya ang sinagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So bilang kasagutan sa taong nagtatanong sa kanya patungkol sa Islam, ano ang kanyang sinabi? Al-Islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ang Islam, sabi niya, ang ikaw ay sumaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at propeta. Itong dalawang testimonya, mga kapatid sa Islam, ay ito yung susi sa pagpasok sa Islam. Kapag ang isang tao ay sumaksi na walang karapat dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at propeta, automatically pakitunguhan natin ang taong ito na isang Muslim. Huwag na natin pasukin pa yung intensyon. Kesyo, nagsyahada siya nang dahil sa takot siya sa espada, katulad ng nangyari kay Usama bin Zaid nung hinabol yung isang tao na nagsyahada nang dahil sa pangangamba at takot lamang sa espada. At kesyo, nagsyahada siya nang dahil sa gusto niya lamang magpakasal, gusto niya lamang mag-asawa ng isang Muslima, ganun lamang yung dahilan kung bakit siya ay nagsyahada. Hindi na natin maaring pasukin yung saloobin ng isang tao. Nagsyahada, nakita natin, narinig natin, nasaksihan natin na siya ay nagsyahada. Okay? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pakitunguhan natin siyang bilang isang Muslim. Huwag nating paghinalaan kaagad na kesyo ang taong ito ay munafik, kesyo ang taong ito is nagpapanggap, kesyo ang taong ito sabihin natin ay nagpapanggap lamang na isang Muslim. Yan ay hindi nagawain ng isang Muslim. Tayyib, al-muhim, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. So kailangan ang pagsaksi ay binubuo nitong dalawa. Ang pagsaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, at pagsaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at propeta. Kailangan ba talaga itong dalawang pagsaksi? Ang kasagutan ay naan. Paano kailangan? Dahil sa hindi ba't ang ating gawa na meron siyang dalawang kondisyon, al-ikhlas at saka ng mutaba'ah, sahih? So kapag sinabi ng isang tao ang shahadat an la ilaha illallah, ito ho ay kapag sinabi niya ang shahadat an la ilaha illallah, ito ho ay tumatranslate o di kaya sumisimbolo ng kanyang pag-ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala. فمن كان يرجو لقاء الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. So binanggit dito ang dalawang kondisyon kung kailan katanggap-tanggap ang ating gawain. Unang-una ay ang al-ikhlas. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. So kapag tayo nagsyahada na walang karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, ano ang translation nito? It translates as ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. At ang pagsaksi naman na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah, ito ay mutaba'ah, pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang pangalawang kondisyon kung kailan maging katanggap-tanggap ang ating gawain. So therefore, yung taong nagsyahada halimbawa, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ay dito pa lamang na-comply niya na ang dalawang kondisyon kung kailan tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating gawain. Al-ikhlas wa al-mutaba'ah. So magitan lamang ng dalawang shahadatain. Yan ang unang rukun ng Islam na binanggit at sinagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa nagtanong sa kanya. Pangalawa, tuqimas salah. Pangalawa ay itaguyod mo, sabi niya, ang sala, ang 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw. Wa tuqimas salah. Wa tu'tiyaz zakah. Pangatlo naman ay ang magbigay ka, sabi niya, ng obligadong kawang gawa o ang zakah. Wa tasuma Ramadan. At ikaw ay mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilayhi sabila. At ikaw ay magsagawa ng hajj kapag ka meron kang kakayanan na magsagawa nito. Merong masala. Pasok ba sa masala nito ang umrah o ito ay eksklusibo lamang sa hajj? Ikhtilaf ang mga ulama rahimahumullahu ta'ala kung pasok ba kung pasok ba ang umrah sa usapin ng hajj. Ang kasagutan, sinabi ng mga ulama, hindi ho kasama dito ang umrah. Dahil sa ang umrah ay hindi kabilang sa 5 haligi ng Islam. Ganun pa man sa al-madhhab al-hanbali, bagamat ang umrah ay hindi kabilang sa haligi ng Islam, sahih alam natin yung lahat, pero ang umrah ay wajib. Para sa kanila ito ay wajib sa lahat ng mga Muslimin, lalaki man o di kaya ay babae, sa silang mga may kakayanan na mag-umrah. Ito ay qaul ng mga Hanabila. So bagamat hindi siya kabilang sa arkanul Islam, pero para sa kanila ito ay nanatiling
nanatiling wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Qala sadaqta. So matapos siyang nagtanong, yung lalaki na nagtanong siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nasagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang katanungan, ano ang naging reaction ng lalaking ito? Sinabi niya, sadaqta. Ibig sabihin ng sadaqta ay pinaniwalaan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinatotohanan niya ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, parang niyang sinabing, tama ang sinabi mo. Tama ang kasagutan mo. Ano naman ang naging reaksyon ng mga sahaba ni Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Sinabi ni Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nagtaka kami sa lalaking ito. Nagtatanong siya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng katanungan. Pagkatapos ay pinapaniwalaan niya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinapatotohanan niya ang kasagutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saan ho ang nakakapagtaka doon? Dito ho yung nakakapagtaka. Kasi suppose yung taong nagtatanong ay walang alam. Okay? Suppose yung taong nagtatanong ay walang alam. At suppose din yung taong pinatotohanan yung sinasabi ng isang tao, ibig sabihin ay meron siyang alam. Sino ka nga ba talaga ikaw na nagtatanong? Wala ka bang alam kaya ka nagtatanong? O meron kang alam kaya sinang-ayunan mo ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Pangalawang katanungan ng lalaking ito, mari mo bang sabihin sa amin, O Muhammad, ang patungkol sa al-iman? Dito naman, instead na bibigyan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng definition, yung iman, okay? Instead, ay sinagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang arkan al-iman as-sitt, ang anim na haligi ng pananampalataya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-iman أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Anim ho ito. So ano ang iman? An tu'mina billah. Ang ikaw sabi niya ay maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang nilalaman ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang sumusunod. Kalakip ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala is al-iman biwujudihi. Ang existence. Maniwala ka sa existence ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito labas dito ang mga mulhidun na totally hindi sila naniniwala sa Diyos. Mga mulhidun ang tawag sa kanila, mga atheist. So, tayong mga Muslimin, alhamdulillah, nu'minu bi wujudillahi azza wa jalla. Naniniwala tayo sa existence ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then, nu'minu bi rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala. Naniniwala din tayo sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang rububiyya, sa kanyang pagka-Diyos. Na siya ang tagapaglikha, siya ang tagapagtustos ng lahat, at ng iba pa. Okay? Siya ang tagapangasiwa ng lahat. At pangatlo naman, ang maniwala tayo sa kanyang uluhiyah ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang karapat-dapat lamang sambahin. Okay? At pang-apat naman ay nu'mina bi asma'ihi wa sifatihi. Ang paniwalaan natin at tanggapin natin ang lahat ng kanyang mga magagandang mga pangalan at mga katangian. So yan yung mga nilalaman at saklaw ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, tu'mina billah wa malaikatihi. At ang maniwala ka sa kanyang mga anghel, ang pangalawang iman, ang tu'mina bi malaikatihi. At ano naman ang saklaw sa paniniwala sa mga malaika? Siyempre, maniniwala ka sa existence ng mga malaika, na totoo ang mga angels, totoo ang mga malaika. Sapat na binanggit sila ng Allah sa Quran at binanggit sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. So dito inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ilang paglalarawan ang mga anghel. So sapat na tayo ay maniwala na sadyang totoo ang mga anghel, na mayroong mga anghel. So maniwala din tayo ng mga anghel na ito ay meron silang mga pangalan. So may mga anghel na pinangalanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinangalanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ay paniwalaan natin yung mga pinangalanan ng Allah, pinangalanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ni Jibril, katulad ni Mikail, halimbawa ni Israfil, ng Malakul Maut halimbawa, at ng iba pang mga malaika. At maniwala din tayo na ang mga malaika ay may kanya-kanyang mga task, may kanya-kanyang mga inatasan ng Allah subhanahu wa ta'ala mga trabaho, ika nga. So yun yung saklaw ng ating paniwala sa mga malaika. Bagamat hindi natin sila nakita, hindi natin sila nakikita, sapat nang binanggit sila ng Allah sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat
kabilang sa palatandaan ng isang mu'min ay ang maniwala siya sa al-ghaib, maniwala sa mga unseen. Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. So maniwala tayo sa mga unseen, sa mga bagay-bagay na mga hindi pa natin nakita na binanggit ng Allah sa Quran o binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, at kabilang sa kanila ay ang mga malaika. Wa tu'minu bi malaikati wa kutubihi, at maniwala din tayo sa kanyang mga aklat. Saklaw sa paniniwala sa mga aklat ang maniwala tayo na sadyang Allah subhanahu wa ta'ala nagpanaog o di kaya ay nag-reveal ng ilang mga aklat sa kanyang ilang mga sugo at mga propeta. Paniwalaan ho natin ang mga aklat na ito, magmula sa suhuf ni Musa at saka ni Ibrahim na binanggit sa suratu Al-A'la, at ganoon din naman sa Taurah ni Musa, sa Injil ni Isa alayhi salatu wassalam, at ganoon din naman sa Zabur ni Dawud alayhi assalam, at higit sa lahat ang Al-Quran al-Karim ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maniwala tayo na ang mga aklat na ito ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga ito ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat ang Quran al-Karim lamang ang ligtas mula sa anumang karagdagan at mula sa anumang pagbabawas lang, dahil sa kusa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nangasiwa o di kaya nangalaga sa Al-Quran al-Karim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu alhafizun. Tayyib. Wa tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. At pang-apat naman ay ang paniniwala sa kanyang mga sugo at mga propeta. Bilang mga Muslim ay hindi natin pinagtatangi-tangi ang mga sugo o ang paniwala sa mga sugo at mga propeta. Katulad ng shi'ar, katulad ng tema ng mga Hudyo. Alam ba niyo ang tema ng mga Hudyo sa paniwala sa mga propeta? Ang kanilang sinasabi, nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Naniniwala kami sa ilang mga propeta at hindi naman kami naniniwala sa ilang mga propeta. Hindi tayo ganun. Bagkus tayong mga Muslimin, ano ang ating shi'ar, ano ang ating tema, o ano ang ating prinsipyo sa paniniwala sa mga propeta? La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Hindi natin pinagtatangi-tangi ang paniniwala sa mga sugo at mga propeta. Dito hindi natin sila pinagtatangi-tangi. Kumbaga, pinapaniwalaan natin silang lahat. Lahat sila ay ating tinatanggap. Okay? So, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Panglima naman ay ang paniniwala sa al-yawm al-akhir, sa huling araw, araw ng paglilitis, araw ng paghuhukom. So, sapat na tayo naniniwala sa al-yawm al-akhir na itinabanggit sa Quran, itinabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo pat sa huling yugto ng ating hadith inshallah ta'ala, ay doon mababanggit ang ilang mga palatandaan ng kaganapan ng huling araw bi'idhnillahi ta'ala. At sapat na rin na mayroong huling araw ay tayo ay nagpapakabait sa inaasam natin na gantimpala sa huling araw, at tayo din ay umiiwas mula sa kasamaan sa pangamba na mayroong parusa sa huling araw. Yan ay bilfitrah, naturally ay ginagawa natin yan sa paniniwala na sadyang mayroong araw ng paghuhukom. Wala man sabihin nating katarungan na makamit dito sa mundo, pero natitiyak natin na sadyang may katarungan doon sa al-yawm al-akhir. Tayyib. At panghuli, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ang maniwala ka sa al-qadar. Ibig sabihin sa mga itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito man ay mabuti o masama. Yani, ano mang nangyari sa atin, mabuti man o masama, ito ay mula sa pagtatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ba sabihin natin yung mga disgrasya, maging yung pag-aasawa mo, lahat ng mga nangyari sa atin ay mula sa takdir ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nga lamang sapat yung ating oras para i-elaborate natin yung usapin ng al-qadar, pero sapat na bilang isang Muslim na maniwala tayo ng lahat ng nangyari at nangyayari at mangyayari pa lamang sa hinaharap. Lahat namang ito ay mula sa pagtatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganoon pa man, wala tayong ibang obligasyon maliban sa sumunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, gawin ang nararapat sa abot ng ating makakaya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakullun muyassarun lima khuliqa lah.
bawat isa sinabi ng Propeta Muhammad SAW ay pinapadali sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano man ang nakatakda sa kanya. Kaya't i'malu, sinabi ng Propeta SAW, gumawa lamang kayo, magtrabaho lamang kayo, isabuhi lamang niyo ang Islam. Tayyib, dito ay nasagot ng Propeta Muhammad SAW ang pangalawang katanungan ng naturang lalaki. Meron ba siyang pangatlong katanungan? Siyempre, meron siyang pangatlong katanungan. Pero bago ang lahat, ano ang naging kasagutan naman o reaction ng naturang nagtatanong? Sinabi niya, qala sadaqt. Qala sadaqt. Sinabi ng taong nagtatanong, sabi niya, tama, sabi niya ang kasagutan mo. Nakakapagtaka naman. Paano sabi natin, papatutuhanan mo yung sinasabi o pinapaniwalaan mo yung sinasabi ng iyong tinatanong, samantalang kung tutuusin, nagtatanong ka, wala kang kaalaman. So, nakakapagtaka nga yung kalagayan nitong nagtatanong na ito. Tayyib, qala sadaqt, qala fa akhbirni anil ihsan. Pangatlong katanungan, maaari mo bang sabihin sa amin ang patungkol sa ihsan? Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ang sambahin mong Allah subhanahu wa ta'ala na para mo siyang nakikita. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kapag ka natitiyak mo na hindi mo naman nakikita ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay tiyakin mo na nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na samantalang natitiyak natin na nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang hindi natin nakikita ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero natitiyak natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita niya tayo. At nagmamasid sa atin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ng isang Muslim ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng lugar at sa lahat ng oras. Kumbaga, hindi occasional yung pagiging Muslim ng isang Muslim. Hindi seasonal yung pagiging Muslim ng isang Muslim. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag niyong hayaan na kayo mamatay maliban na lamang sa kayo ay mga muslimun. Tayyib, al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Actually, yung martaba ng ihsan ay ito yung pinakamataas na martaba o kalagayan o martaba na maabot ng isang Muslim, na kung saan kapag siya ay naabot niya na ang martabat al-ihsan, ibig sabihin nun ay narating niya na ang mataas na panampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita mo siya na saan man siya naroroon, anumang oras, ay kanyang pinangangambahan, kinakatakutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang kanyang pangilang katanungan, pangatlong katanungan. Pang-apat na katanungan, ito ng panghuling kanyang katanungan, fa'akhbirni anis sa'a. Okay, fa'akhbirni anis sa'a. O Muhammad, maaari mo bang sabihin sa amin ang hinggil sa as-sa'a? Ano tinutukoy niyang sa'a? Ang ibig sabihin ng sa'a dito ay ang patungkol sa huling araw, patungkol sa Yawm al-Qiyamah. Anong sinabi ng Propeta Muhammad SAW? Alam ba ng Propeta Muhammad SAW kung kailan magaganap ang Yawmul Akhir, ang huling araw? Siyempre, hindi alam ng Propeta Muhammad SAW. Ang naging kasagutan ng Propeta Muhammad SAW at napakagandang kasagutan ay kanyang sinabi, "Man mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il." I-translate natin sa madaling kahulugan. Kumbaga, higit na hindi nakakaalam yung pinagtatanungan kaysa sa taong nagtatanong. Kung ikaw na nagtatanong sa akin hinggil sa kaganapan ng al-yawm al-akhirah, hindi mo alam ang kasagutan, mas lalo ako sabi niya na iyong tinatanong. So, hindi din alam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung kailan magaganap ang al-yawm al-akhir. Yas'aluka an-nasu 'anis sa'a, qul innama 'ilmuha 'inda Allah. So, tatanungin ka ng mga tao, sinabi ng Allah, patungkol sa as-sa'a, patungkol sa huling araw, sabihin mo na ang kaalaman patungkol sa kaganapan ng huling araw ay nasa sa Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illa Allah. So wala nakakaalam ng kaganapan ng huling araw maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ganoon pa man, since hindi alam ng Rasul sallam, hindi rin alam ng nagtatanong kung kailan magaganap ang huling araw, ay meron siyang pahabol na katanungan. Sinabi niya ay fa'akhbirni an amaratiha. Since ikaw o Muhammad, hindi mo alam kung kailan magaganap ang huling araw, ay maaari mo bang sabihin sa amin ang ilang mga palatandaan ng huling araw? Yani, anong mga palatandaan na nalalapit na ang huling araw? Maaari mo bang sabihin sa amin? At least meron siyang idea kung
Malayo pa ba ang huling araw o nalalapit na ang huling araw? Tinitiyak ho natin na malapit na ang Yawm al-Qiyamah. Kung kailan ay hindi natin alam. Palatandaan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum. So dito ay binanggit ng Allah na nalalapit na yung araw ng paglilitis ng mga tao. So ano-ano ang mga palatandaan na parating na ang Yawm al-Qiyamah? Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so nagbanggit siya ng ilang mga palatandaan. Ang mga palatandaan ng Yawm al-Qiyamah ay nabahagi sa 3. Mga palatandaan na nangyari na at lumipas na. So nangyari na siya at lumipas na. Yan yung mga ilang mga palatandaan. Pangalo naman ay yung mga nangyayari at nanatiling nangyayari. At pangatlo naman ay mangyayari pa lamang na silang mga al-alamat al-kubra. So ngayon, nagbanggit ng ilang mga palatandaan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng huling araw. Sinabi niya, an talidal amatu rabbataha, ang ipapanganak ng isang alipin na babae ang kanyang amo. Yani alipin siyang babae. Pero darating ang panahon na ang mga naturang mga alipin, na mga slave, na mga kababaihan, ay ipapanganak nila mismo ang kanilang mga amo. So maraming interpretation ng mga muhaddithun, ng mga ulama patungkol sa kahulugan ng antalidal amatu rabbataha. Kabilang sa kahulugan ay yung binanggit natin kanina, literal na kanyang kahulugan. Sabi na din ng ilang mga ulama na siyang pinanigan na Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, na darating ang mga panahon na kung saan ang mga alipin ay kanilang ipapanganak ang mga taong mga malaya, mga taong mga mararangal, parang ganon. So kumbaga, yung mga taong mga mararangal, ang kanilang past, ang kanilang mga ninuno ay mga pawang mga alipin lamang. Katulad ng mga nangyari sa panahon natin ngayon. Yung mga mayaman natin ngayon ay dati ay mga mahihirap lamang halimbawa. Ito bilang halimbawa lamang. Tayyib. So, antalid al-amatu rabbataha, ipapanganak ng alipin na babae ang kanyang sariling amo. Okay? Wa antara al-hufat al-urat al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Yani pakinggan ng mabuti itong palatandaan ito kung gaano kabuhay ang palatandaan itong binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nangyayari na sa kapanahunan natin ngayon. Nakakilabot mga kapatid sa Islam. Sinabi ng Rasulullah antara. Pagbasa niya sinabing antasma', sinabi niya antara. Makikita mo sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapagmasdan mo sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hufata, yung mga taong al-hufa, ibig sabihin yung mga taong walang mga nakayapak lamang, walang mga tsinelas. Walang mga tsinelas, mga nakayapak lamang. Al-ura, yung mga taong walang kamiseta, walang damit. Al-ura, okay, walang kasuotan, walang saplot, ika nga. Al-alata, mga pawang mga mahihirap. So, itong pangatlong palatandaan, pangatlong mga katangian pala. Pang-apat ay ri'a asya, na mga dati ay nagpapastol lamang. So, 4 na mga katangian. Anong 4 na mga katangian? Al-hufa, sila ay mga nakayapak lamang, walang mga tsinelas. Al-ura, wala sila mga kasuotan. Al-alata, sila ay mga pawang mga dukha at mahirap lamang. At pang-4 naman, ri'a asya, sila ay pawang mga nagpapastol lamang ng mga hayop. Ganun pa man, sa ganitong kanilang mga katangian, anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makikita mo, sabi niya, itong ganitong klase mga taong may ganitong katangian, yatatawaluna fil bunyan. Sila mismo ang nagpapataasan ng mga gusali. Masdan, subhanallah, sa Middle East lamang, ay kung napumunta ng China, ng Amerika, kung saan-saan, di naman tayo nakapunta doon. Okay? Sa Middle East lamang tayo. Na dati-rati ay mahirap yung mga tao sa Middle East. Bago pa man natuklasan itong black gold, sabi pa nila, itong petrol. Okay? Napakahirap nila. Wala silang halos makain. Napakahirap nila. Pero sa ngayon, subhanallah, nasa Saudi Arabia kasalukuyan ang tinatayo pa lamang na attempt nilang may pinakamataas na na gusali sa buong mundo. Nasa Jeddah kasalukuyan. Okay? Although, ongoing pa lamang yung pag-build ng naturang tower. Mas mataas pa ng malayo kaysa sa Burj Khalifa sa Dubai, subhanallah, sa UAE. Ganun pa man, subhanallah. Imagine, papaanong ang hadith na ito binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Najd at kasalukuyan nangyari din sa naturang lugar.
intentional o di kaya unintentional na ginagawa ng mga Arabo kasalukuyan. So nanghulugan lamang na nalalapit na nga ang al-yawm al-akhir, yatatawaluna fi al-bunyan. So sinong mga nagpapataasan ng mga gusali? Okay, binanggit ng Propeta sallam ang mga nagpapataasan ng mga gusali, hindi yung mga naturally mga mayaman, yung mga dating mga mahihirap, pinagyaban ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sila na ngayon ang kusang nagpapataasan ng mga gusali. Yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabitha maliya. Pagkatapos pagkaraan ng ilang mga araw, sinabi ni Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, qala ya Umar, tinawag ng Rasulullah si Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, atadri man isail? Kilala mo ba sino ang nagtatanong? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Sinabi niya ay Allah subhanahu wa ta'ala at lang kanyang sugo ang higit nakakaalam. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Katotohanan siya ay si Jibril na dumating sa inyo upang turuan niya kayo hinggil sa inyong pananampalataya. So lumalabas na ang naturang lalaki na nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang malaika na nagkatawang tao. Okay, sinabi ng mga ulama, siya ay nagkakatawang tao sa anyo ni Dihyah al-Kalbi radiyallahu ta'ala anhu, na kabilang sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kabilang sa mga aral dito ay mga sumusunod. Ang mga malaika ay kaya nilang magtasyakkul bilang isang tao. Ibig sabihin ng tasyakkul, kaya nilang mag-anyong tao sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kailan kinakailangan. Okay? Kaya nilang mag-anyong tao katulad ng ginawa ng Jibril alayhi salam. Pangalawang aral dito, bilang isang estudyante. Bilang estudyante, kailangan siya ay malinis. Malinis ang kanyang anyo. Naalala niyo sa unang parte ng hadith, na mayroong isang lalaking dumating sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagtanong sa kanya, shadidu bayad thiyab, shadidu sawad ash-sha'r, na ubod ng tingkad at puti ng kanyang kasuotan, at ubod ng itim naman ng kanyang amok. Ibig sabihin ng taong ito ay maayos ang kanyang kasuotan. So bilang estudyante, kailangan maayos ang kanyang kasuotan sa harapan ng kanyang mga guro, sa harapan ng kanyang mga kaklase, katulad na ginawa ni Jibril alayhi salatu wassalam nang siya ay nagtasyakkul, nag-anyong tao sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay maayos ang kanyang pag-aayos. At kabilang sa aral natin dito, tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin ang 5 haligi ng Islam at ang 6 na haligi ng iman at ang kahulugan ng al-ihsan, at yung din naman binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ilang palatandaan ng huling araw. So hanggang dito na lamang, hanggang sa sumusunod pa nating paliwanag sa ating hadith. Subaybayin ho natin insyaAllah ta'ala ang ating lecture dito lamang sa New Muslim Academy. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam ila Muhammad, subhanallahi wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.